aral sa verse 14, no? Na kung saan po ay sabi po dito ni Pablo kay Timoteo at sa church ng Efeso, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. So ating paksa po ay continue and remain in learning. No? Magpatuloy at manatili sa pagkatuto. Tandaan po natin ang ating pag-aaral habang tayo nabubuhay, tuloy-tuloy po. No, ang pag-aaral po natin. Hindi po pwede na hindi po tayo mag-aral, no? Para tayo matuto, of course, tuloy-tuloy po, katulad po nito ang ating ginagawa ay pag-aaral po upang lumakas, sumigla ang ating buhay espiritual, no, sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ay mga kapatid, sa panahong laganap ang maling aral at panininlang. No? Totoo po ba? Laganap po ba? Amen. Ang maling aral at panininlang? Yes po. Ang bilin ng Apostol Pablo kay Timoteo at sa church ay malinaw. Magpatuloy sa katotohanan ang mga ipinanak ng Diyos o na born again ng Panginoong Jesucristo o ng Espiritu ng Diyos ay hindi naghahanap ng bagong doktrina kundi nananatili sa katotohanan minsan ang ibinigay sa mga banal. So, malinaw po, no, na kaya tayo nag-aaral ng salita po ng Diyos hindi para maghanap ng bagong doktrina, right? Kundi tayo ay nananatili sa katotohanan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon na atin pong masumpungan dito po sa banal na kasulatan. At ang aral po ng Diyos, tandaan po natin po, hindi po yan nagbabago, right? Kung ano ang sinasabi ni Lord, yun po talaga yun. Hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng alisin, no? Hindi pwedeng tanggalin yung aral po ng ating Panginoon. Kasi aral na po yan ng Diyos. No? Siya mismo ang nagkaloob po nito sa atin. Okay? At ang nilalaman ng kanyang mga aral ay siya naman ating kalakasan, no, sa ating paglilingkod na ito. Now, may mga ilang bagay po akong i-share po sa inyo mga kapatid dito po sa sinasabi po ni Pablo nang sabi niya, ngunit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan ang mga yaon. So number 1, panawagan na magpatuloy sa katotohanan. No, kita ho natin, no? Kaya ang sabi niya, magpatuloy, manatili, no? Manatili tayo at tayo ay magkaroon ng pagkatuto, no, sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung ating pagpapatuloy po, no, sa katotohanan, of course, no, ng ating Panginoon. Kaya anong sabi po niya sa John chapter 8 verse 31, no, basahin po natin. John chapter 8 verse 31, mga kapatid. Okay? Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Ang tunay po na alagad ng Panginoon ay nagsisipanatili po sila, no? Saan sila nagsisipanatili? Sa salita ng ating Panginoon. Sa aral ng ating Panginoon, no? Sa doktrina ng ating Panginoon. So, doon dapat pa tayo manatili kasi ito po ay sinabi po ng Panginoon na dapat po tayo magsipanatili sa kanyang mga salita sapagkat ang sabi po niya dito, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kaya ang tunay na alagad, hindi yung pagkakaila po yan, nananatili po talaga sa aral, sa salita ng ating Panginoon. Okay? Now, ano pang sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 23? Basahin po natin. No? Colossians chapter 1, verse 23 po. Okay? So, basahin po ni Nanay ang Colossians, okay po, chapter 1, Ephesians, yan. Colossians chapter 1,
Colossians chapter 1. Yan po na ang 1. Tapos, verse, ano sinabi ko na yun kanina? Verse 23 po. Nay, verse 23 po. Dito po, Nay. Yan po. Dito po, Nay. Tagalog po. Kung kayo ay magpapatuloy sa pamananampalataya na matatag at matibay at hindi na maaalis mula sa pag-asa ng Ebanghelyo na narinig na ninyo at ito ay ipinag-aaral sa bawat nilalang na nasa ilalim ng pagkaan. Na dahilan dito ako si Pablo ay ginawang ministro. Amen. So, malinaw po, no? Napakaganda. Sinabi po ni Pablo, kung tunay nga kayo'y mamamalagi, no? Manatili, ibig sabihin, sa pananampalataya na nababaon at matitibay, so, required po yung tayo ay maging matibay. Right? At di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, okay, ay ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So, malinaw po yun na utos talaga ni Lord na tayo po ay maging matibay, no? Sa ating pananampalataya, sa ating buhay spiritual, no? Kasi po, kung ating babasahin ang buong chapter ng 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse 17, kung ating babasahin po yon, tungkol po yon sa mga tinalakay po ni Pablo, sa mga maling aral, no, na kung saan ay dapat tayo ay magpatuloy. So, ganun din po ang sinasabi po dito ng ating kapatid po na Pablo. Manatili kayong matatag at di natitilan. No? Malinaw po yan. Kung ang Panginoon Kristo ay hindi nagbabago, ganun din ang katotohanan ay hindi nagbabago. Panginoon Kristo po ba hindi nagbabago? Hindi po, kasi siya po noon, ngayon, at magpakailanman. No? Siya po yun. Nung hindi po siya nagbabago, syempre, ang kanyang salita na binigay po sa atin, hindi din po yung nagbabago. No? Permis po yan, at yan po talaga ang katotohanan. Okay? Ang mananampalataya ay tinatawag na manatiling matatag sa katotohanang salita ng Diyos. Okay? Ang katotohanan at katatagan ay pananggalang laban sa paninilang, kasinungalingan at maling paniniwala ng maraming tao. Kasi nga naman, paano mo ipagtanggol, no? Paano tayo magkaroon ng panangga sa ating pananampalataya kung wala sa atin ang katotohanan. Kaya mahalaga yung manatili tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Manatili tayo sa ating natutunan na mga katotohanan salita ng Diyos. Ang katapatan sa katotohanan ay pananatili, hindi paglihis. Right? Kaya tayo nag-aaralan po dito, hindi po dahil nga ilihis kayo, kundi ito po ay malinaw na katapatan sa katotohanan ay pananatili sa mga salita ng ating Panginoon. Now, pangalawa, mga kapatid, panghawakan ang iyong natutuhan. So, panghawakan, ibig sabihin, meron kang paninindigan. No? Pag sinabi ni Lord na ito, dapat hindi nagbabago ang ating paninindigan. Right? Pag sinabi ni Lord na ganito, ang sinasabi niya dapat ay hindi po yan nagbabago. Dapat paghawakan natin yan, dapat paninindigan po natin yung katotohanan, yung aral ng ating Panginoon. 2 Thessalonians, basahin po natin. Okay? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Babasahin po si Malo ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, no? Okay? Pakitulungan mo ng sister para sige, sister. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyong itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen. Malinaw, no? Ito po kasi sinulat po ni Pablo ito eh. Kaya sabi po ni Pablo sa church ng Thessalonica,
Kaya nga mga kapatid, kaya nakaadres sa mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. O sila din pala tinuruan. Tayong lahat tinuruan po. Tama? Okay? Si pastor din tinuruan din po ng pastor ng kapatid natin sa pananampalataya. No? Pero ang tinuro, salita ng Diyos. Yung aral ng ating Panginoon. Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Okay? So, dapat tayo ay magpakatibay po, no, sa mga aral at paghawakan po natin yung aral po ng ating Panginoon. Hindi lamang po dapat natin panghawakan o dapat tayo maging matibay, kundi ipaglaban din po natin dapat ang ating pananampalataya. Basahin po natin Jude chapter 1, no? Jude chapter 1. Okay. Jude, no? One chapter lang po yan ang Jude. Mga kapatid, no? Katabi ng Revelation po. Ito po na yung Revelation. Yan. Sunod kasi yan, Jude po. Okay. Chapter 1, verse 3. Opo. Jude. Yan. Yan. Yan na. Sunod, dito. Yan. Jude. Chapter 1. Verse 3 po na. Yan po, basahin ko na. Mga iniibig, noong ako ay nagbigay ng lahat ng pagsisikap upang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasan. Nating lahat ay kinakailangan kong sumulat sa inyo at tagubilinan kayo na dapat kayong maalab na makipaglaban para sa pananampalataya minsang ibinigay ng mga santo. Oh, tingnan niyo po. Yung pananampalataya, minsan lang po binigay sa mga santo. Ibig sabihin ng santo, yung mga mananampalataya, yung mga na-born again, yung mga anak po ng Diyos, yun pong ibig sabihin eh. Kaya malinaw po ang sinasabi po ng ating Panginoon na dapat tayo ay totoo na nagsusumikap, no? Sapagkat si Pablo din o si Jude din po ay nagsikap din po siya sa pagsulat. Ano po kanyang sinulat tungkol sa ating kaligtasan, no? Kaligtasan nating lahat. At ang sabi ko dito ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglaban, no? Tagubilin po sa isang sali, no? Na pares na po yan, makipaglabang masikap, no? Dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So malinaw po yun, no? Kaya po ay meron dapat tayo paninindigan, no? Sa mga katotohanan ng Panginoon. Ipaglaban dapat natin yung ating pananampalataya sa kahit nun sinong tao natin po nakakasalamuha. Kasi po tayo ay bumabatay lamang sa salita po ng Diyos. Wala na po sa labas, wala na iba pa. No, basta tayo biblical, salita ng Diyos, ang siyang isinasagot. Okay? So, ang katotohanan ay hindi na yon sa kultura o pinagisnan. No, akala kasi ng maraming tao ang katotohanan ay doon po yan ang galing sa kinagisnan o kultura ng isang tao. Okay? Sapat at buo ang aral ng Diyos na ating natutunan. Pinangalagaan natin ang katotohanan sa pamagitan ng paghawak nito. So, dapat paghawakan natin, pangalagaan natin, meron tayong paninindigan sa mga aral po, sa mga salita po ng ating Panginoon. Tayo ay tagapag-ingat ng katotohanan, hindi inventor nito. Okay? Ang tunay po na alagad, tagapag-ingat ng katotohanan, hindi yung pag-iimbento ng pinapangaral o sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Bawal po yan. Ayaw po ni Lord na mag-invento ang isang mga ngaral. No? Sapagkat ang gusto po ni Lord, kung anong sinasabi niya, siya lamang po ang ating
bahagi. Now, number 3, ang katiyakan ng nagmumula sa tamang pagtuturo. Okay? Katiyakan. No? Matiyak natin na ang tagapagturo ba talaga ay totoo, tunay. No? At hindi peke lamang. Baka mamaya mali ang motibo, mali ang kanyang pakay, no? Mali ang kanyang gusto sa gusto po ng ating Panginoon. Kaya ho, mahalaga yung ating pagsisiyasat, mga kapatid, ng mga kasulatan araw-araw sa buhay po natin, no? Kailangan tayong mag-research, no? Mag-search sa ating pag-aaral nito sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang Acts chapter 17. Okay, Acts chapter 17 verse 11. Babasahin po ni Sister Agnes po. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Amen. So, sa ating paglilingkod po sa Lord, ay mahalaga po ito. Nasabi po ni Pablo, no, ngayon lalong maging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica. No? Sino kong tinutukoy nila mga ito? Ito pong taga-Berea, yung church ng Berean Church, no? Mga kapatiran doon. Bakit po? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Kaya po ang salita po ng Diyos dapat tanggapin po ito ng buong pagsisikap. Yung aral ng Diyos dapat tanggapin natin ng buong pagsisikap, no? At sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So sila po hindi walang humpay po, no? Araw-araw binabasa nila salita ng Diyos. Araw-araw sinasaliksik po nila, no? Ang mga salita po ng ating Panginoon araw-araw sapagkat ito po ay mahalaga upang makita ho nila na ang pinangaral sa kanila at tunay ang mga bagay na ito. So, dapat meron tayong pagsasaliksik, no, ng mga aral po ng ating Panginoon. Kaya po ginagawa natin to every Saturday kasi po isang ano po ito, isang bahagi ng ating pagsasaliksik, no, ng mga salita ng Diyos kung ano po talaga sinasabi ni Lord. Kaya ang katotohanan ay nagdudulot ng katiyakan, no? Kasi pagka alam mo talagang katotohanan, yung naramdaman mo ay wala na pong pagdududa po no? Sa iyong buhay espiritual, sa aral na taglay mo, wala namang pagdududa. Nandun na po ang pagkakampante kasi po, katotohanan po yung taglay po natin sa ating pong paglilingkod sa Lord. Kaya ang katotohanan ay nagdudulot ng katiyakan, of course, sa buhay po natin. Ginagamit ng Espiritu ang salita upang patatagin ang mga banal. No? Kasi po, ang banal na Espiritu ang siya nagpapaunawa, siya nagtuturo po sa atin ng mga salita ng ating Panginoon, inaalis ng tamang aral ang pag-aalin-langan. No? Inaalis niya yung pagdududa natin, yung parang alanganin ka, na minsan nag-iisip ka na ito kaya, totoo kaya ang pinapangaral ni Pastor, diba? Ito kaya, tunay kaya, totoo ito, ang mga ginagawa namin. So, sa pagitan po noon, ay nawawala yung ating pag-alin-langan sa pamamagitan po ng katuruan ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, dapat manatili tayo sa mga aral at sa mga natutunan po natin sa mga katotohanan salita po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya lumalago ang katiyakan kung saan itinuturo ang katotohanan. No? Nandoon po yung paglago natin sa ating buhay spiritual. Once na itinuro na, once na napakinggan na natin yung katotohanan ng salita po ng Diyos. At tandaan po natin, sa ating pakikinig ay nadadagdagan yung ating pananampalataya. Totoo po ba yun? Nasa pagitan ng ating pakikinig, no, nandoon yung ating pananampalataya sa Lord. No? Kaya ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, no, faith cometh by hearing and hearing
by the word of truth. So malinaw, by the word of truth. So ang pananampalataya daw, ha? The word of God. The word of God. The word of God or the word of truth. Okay? So malinaw po 'yan mga kapatid. Now number 4. Kilalanin kung kanino mo ito natutuhan. Okay? So ako, for my experience, natutuhan ko ito una sa lahat sa Panginoon. Tama? Pangalawa, doon sa nagturo sa akin. Right? Kasi meron talaga tayong mentor, hindi talaga maiwasan yan. Paano darating sa iyo kung walang magtuturo? Hindi ba? Hindi naman yan bigla lang parang kabuti na, ay, natuto ka kaagad. Siyempre, may ano po yan, may process po. No? Lahat na bagay may process. Hindi yun instant na gaganon ka kaagad. Ang paglilingkod natin, may process po yan. No? Hindi agad-agad ang kapatid lumago. Tama? Kailangan gagawin lamang yung nais po ng ating Panginoon. Kaya, kilalanin kung kanino mo ito natutuhan. Okay? So, tandaan po natin, natutuhan natin, una sa lahat, huwag kalimutan, galing sa Panginoon. Tama po? Kasi siya po ang nagtuturo sa atin. Okay? Si Pastor, ginagamit lang po yan ni Lord. No? Para may babahagi po yung katotohanan. Kaya po, sa ating paglilingkod na ito, ay dapat po natin tularan yung pastor o ang mananampalataya. Mahalaga po. Okay. Okay. Tularan sa pananampalataya. Tama? Para tayo ay maging matatag sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Basahin natin Hebrew chapter 13 verse 7. Okay. Hebrew chapter 13 verse 7. Hindi po. Babasahin Sister Malo kung hintayin ka namin, Sister. Hebrew chapter 13 verse 7. Pakiano mo na, Sister. Ayan. Alalahanin sila na may pamumuno sa inyo na naisalita sa inyo ang salita ng Diyos. Sundin ang kanilang pananampalataya. Isaalang-alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. Amen. Sundin daw ang kanilang pananampalataya. Sino ang sundin? Yung namumuno sa atin. Tama? Yung inilagay ni Lord. Yung pastor. No? Malinaw po yon. At ang sabi, alalahanin nyo ang mga namumuno sa inyo. So pag sinabing alalahanin, ibig sabihin po mga kapatid, ay paniwalaan. Ibig sabihin ay wag mong kalimutan, no? Yung mga ginagamit po ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga po ni Lord ay maging katulad po yung dapat ang pananampalataya natin, magkaisa tayo sa pananampalataya. No? Sapagkat sabi ni Lord, gayahin ang kanilang pananampalataya. Okay? Next, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sister Agnes, pakibasa. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Amen. Nasabi ni Pablo, maging tagatulad kayo sa akin. No? Kaya po tayo tinuturuan ni Lord kasi gusto ni Lord, maging tagatulad tayo sa kanyang inilagay sa church. No? Katulad sa pananampalataya ng isang pastor, katulad sa pinaniniwalaan ng pastor, katulad sa pananampalataya ng pastor, katulad po sa sinasabi po ng banal na kasulatan na siya namang sinasabi po ng namumuno po sa church ng Panginoon. So mahalaga yung tularan natin yung pananampalataya ng pastor. Gumagamit ang Diyos ng tapat na mga aral at guro. So, si Lord, nabagamat nakita natin maraming mga ngaral ngayon, subalit nakikita din po natin na ilan lamang yung tapat at tunay at totoo na motibo, tunay at totoo na aral na pangangaral po ng mga salita ng Diyos. Gumagamit ang Diyos ng tapat na mga aral at guro. Si Lord po ang gumagamit. Siya po, sa Kanya galing po yan. Siya ang naghalal, siya ang naglagay, mga kapatid. Okay? Na ipapasa ang katotohanan sa pamamagitan ng katapatan. Kaya ang gusto ni Lord, ang mga aral ay may katapatan. No? Tapat siya ng mga aral. Walang dapat
wala siya dapat iisipin na ano man ang aking kakainin o ano man ang aking inumin. Right? Bakit? Kasi si Lord may-ari po ng lahat eh. Kasi ang isang mangaral, kung ganun isipin niya lahat, mahina ang Diyos niya na pinaglingkuran. Tama? Okay? Kaya sa atin, tunay totoong Diyos, punong-puno ng pag-ibig at biyaya, yung ating pinaglingkuran. Kaya hindi ho tayo nababahala, no? Sa ating kakainin sa mundo po ito. Si Lord po ang mag-provide. No? Next, naipapasa ang katotohanan sa pamamagitan ng katapatan. Mahalaga yung katapatan natin sa Lord. Inagalang natin si Kristo sa paggalang sa tapat na pagtuturo. No, ibig sabihin, kung ginagalang natin pa si Kristo, gagalangin din natin yun ang tuturo ng aral po ng Panginoon. No, ibig sabihin, paniwalaan natin at sundin natin ang kanilang pananampalataya. Mahalaga ang mensahe at ang katapatan ng tagapagdala nito. No, mahalaga po talaga ang aral ng Panginoon. At of course, ang nagdadala ng aral ni Lord dapat tapat, no, sa harapan ng ating Panginoon. Hindi porque isang tao na nagdadala ng mensahe ni Lord ay atin ang pakinggan. Of course, alamin natin yung kanyang personalidad o kanyang pagkatao. Baka kasi hindi siya tapat sa Lord, baka kasi ibang motibo yung kanyang hangarin, no, sa buhay po niya. Okay? So, hindi talaga paglilingkod sa Lord ang motibo. So, marami po yan. Kaya, salamat po sa Lord dahil tayo po hindi kung ano man ang ating inisip na motibo, wala po yan. Ang motibo po natin is to preach the gospel of our Lord Jesus Christ, and then, of course, upang lumago ang mga anak ng Diyos, madala po sa tama at totoong paglilingkod. So, that is our motive. No other than. Okay? Now, number 5, panghuli, ang pagpapatuloy sa katotohanan ay pananggalang sa panininglang. So, alam po natin na maraming panininglang ngayon. Alam natin na maraming mga maling aral, mga maling pamumuhay. So, ang katotohanan ng salita ng Diyos na atin natutunan, panangga yun. No? Yun pong panangga natin sa mga nagsisilipan na ngayon na panininglang na mga aral, no, sa mundo ito. Okay? At tandaan po natin, ang masamang tao ay lalong sasama po. Sabi po ng banal na kasulatan. Basahin po natin 2 Timothy chapter 3, verse 13. Okay? Basahin po ni Nanay 2 Timothy po, chapter 3. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 13 po, Nanay. Ito po, Nay. Ngunit ang mga masasamang tao at mga pamlinlang ay magiging mas masama at lalong masama pa. Amen. Nanlilinlang at Nalilinlang. Oh, so malinaw po 'yon, no? Kaya tamang sabi ni Lord, kung anong tinanim, siya din yung aanihin. Kasi ang manilinglang ay nalilinglang din. Di ba? Oh. Di ba? Yung mga masamang tao, nagagawan din ng masama po yan. Kasi nga, yun nga yung itinanim. Pero ang tinanim mo ay kabutihan, paglilingkod sa Lord, abay ang anihin natin, kabutihan din. At of course, yung mga pagkapala po ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo dapat matangay, no, ng mga sari-saring aral. Okay? Wag tayo dapat matangay ng anumang reliyon. Okay? Kahit anuman ang ilang alok, no, dapat hindi tayo matangay. Kasi nga, ano po yan? Pain po yan ng kalaban. Tama? No? Pain po yan. Tingnan niyo po, pagka nanguhuli ng manok, ano ba yung nilagay nila? Asilo. Silo. Baka tayo masilo. Diba? Yung silo po ba nilalagyan ng pagkain? Baga para pumunta? Yes, ganun ang mga reliyon po ngayon. No? Para pumunta ka sa kanila, o-operan ka ng maganda. Tama? Bibigyan ka ng bigas. Patayan ka pa ng bahay.
Hindi mo alam, nasisilo ka na pala sa maling aral at maling motibo. Okay? So, ganun po yun. Kaya wag po tayo matangay sa mga sari-saring aral. Ephesians chapter 4 verse 14. Basahin po natin. Pakibasa sa Agnes, Ephesians chapter 4 verse 14. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabila ng lahat na hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Amen. So malinaw mo po mga kapatid, no? Na dapat tayo ay huwag na maging bata. Ibig sabihin, walang alam salita ng Diyos, no? Huwag tayo maging bata na napapahapay-hapay dito roon, no? Para bagang sa tayo, dagat, alon. At dinadala na magkabila-kabila ng lahat na hangin ng aral, ng iba't ibang aral sa pagitan ng mga daya ng mga tao. Tingnan niyo po, no? Dala-dala din nilang Biblia, dala-dala din nilang salita ng Diyos. Pero ang motibo ay sisiluin ka, no? Sa pagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya po mahalaga na magpatuloy po tayo sa mga katotohanan na ating natutunan at ang manatili tayo sa ating natutuhan at kung kanino natin natutunan, dapat doon lamang po tayo, no? So kay Lord tayo natutunan, kay Lord po natin natutunan ang lahat ng ito at of course doon po sa ginamit po ng Panginoon. So lalaganap ang paninilang sa mga huling araw. Okay? Actually, hindi lamang ito huling araw, kundi mula noon pa, no, hanggang ngayon, nandyan pong paninilang. Ang katatagan sa katotohanan ay nag-iingat sa church. No? Ang katatagan ng katotohanan ay nag-iingat sa church. Kaya ito po ang ating sandata, yung katotohanan ng Panginoon. No? Para tayo maging matatag sa paglilingkod. Ang pananatili sa aral ay nagbibigay proteksyon. Ang proteksyon saan? Sa mga paninilang, sa mga maling aral, mga maling motibo ng mga ngaral, sa mga reliyon na nasilpan na po ngayon. Kaya po manatili tayo sa katotohanan, aral po ng Panginoon. Ang pagpapatuloy sa katotohanan ay proteksyon laban sa panlilinlang. Okay? So pangwakas po, ang bilin ni Pablo ay simple lamang, ngunit napakahalaga. Noong una, magpatuloy, sabi po dito, magpatuloy sa katotohanan. Magpatuloy sa tamang aral, magpatuloy sa katiyakan ng buhay sa Panginoon. Magpatuloy sa kabila ng panlilinglang ng mga tao dito sa mundo. Okay? Hebrew chapter 13 verse 8. Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailan paman. So hindi yung nagbabago ang ating Panginoon. Of course, ang kanya din mga salita ay hindi po yan nagbabago. Purin po ang Diyos at nawa ay aral po ito ng Panginoon na siya nating patuloy na panghawakan sa ating paglilingkod na ito at sa Panginoon lamang ang lahat ng karangalan at kalatian po sa ating mga buhay.